Hi guys, magandang hapon at magandang gabi dyan sa Pinas at sa ating mga taga-subaybay. Ngayon, tatanungin ko si Mrs. kung anong ginagawa niya sa express entry pagpunta namin dito sa Canada kasi Julalay lang tayo. Sige, Mrs. Magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po, hindi lang po express entry ang pwede nyo maging pathway papasok ng Canada. So pwede po kayong mag-student, pwede kayong mag-work permit, meron din tinatawag na Canadian Experience Class or CEC, meron din provincial nominee at marami pa pong iba. Makikita nyo lahat yan sa website ng www.canada.ca. Ngayon, sa case naman po namin noong 2019, dapat po yung lahat ng mga options na yun actually na subukan namin, inaral talaga namin kung ano yung plano na maganda, saan kami mas yung advantages para dun sa mga credentials na meron kami, at yung talagang swak sa qualifications namin. Ngayon, ang nakita po namin, although nasimulan na rin namin yung student pathway, ang kaso medyo expensive ngayon. So, tinry namin yung provincial nominee since halos pareho lang din naman po yung mga requirements na yan. So, habang nagpa-process po kami, inaaral namin lahat kung anong mga requirements na kailangan na halos magkakamukha lang. Eventually, nung nag-take po kami ng IELTS, medyo okay yung IELTS result namin. Pasok sa express entry. So, simula po nung nag-take kami ng IELTS na yun, nakita namin na score is okay, yun na po yung pinag-focusan ng energy namin. Siya po dapat yung magiging primary applicant namin or principal applicant. Ang kaso yung age po niya ay medyo, matanda na. Mataas na, mataas. Yan. Kaya po medyo mababa na yung score niya sa part na yon. So kapag po kayo ay nag-express entry, meron pong 4 na major requirement na kailangan yung paghandaan talaga. Una po doon ay yung age. It has to be less than 40 years old. And then pangalawa po ay yung educational background. Kung kayo po ay may dual degree, kayo po ay may master's degree, PhD, mga ganyan, kayo po ay may malaking chance na makapasok through express entry program. Pangatlo naman po ay yung IELTS, which is kailangan 6 lahat ng band. Hindi po kayo pwedeng bumaba ng 5.5 doon kasi yun po ang requirement ng paggawa pa lang yan ng profile. So kailangan more than 6 or minimum is 6. At ang pang-apat ay yung work experience, which is nung 2019 ang nakalagay po ay dapat it has to be 5 years relevant work experience. So kung kayo po ay 15 years na, meron kaming mga nakakausap na 17 years na sa teaching, may master's at PhD, naku mga ma'am at sir, napakalaki po ng chance nyo na makakuha ng slot sa express entry. Okay. Yun po ang ginagawa ni Mrs. guys kung paano kami nakapunta dito sa Canada sa pamagitan ng express entry. At sana po ay naliwanagan kayo at may natutunan din kayo sa mga vlogs namin. Kaya comment lang kung ano ang maitutulong namin sa inyo. At maraming salamat. Have a nice day. Bye-bye.